Una sa ating mga balita, isa pang high-profile fugitive ang inaasahang madarakip na ng mga otoridad sa lalong madaling panahon. Ito ang sinabi ng Pangulo sa harap ng pagkakaaresto sa negosyanteng si Delphine Lee. Ayon sa Pangulo, hindi mananaig ang mga nagkakanlong sa mga pinaghahanap ng batas. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Salamat, Kati. Tiniyak nga ni Pangulo Aquino na walang puwang sa kanyang administrasyon ang mga nagkakalong sa mga pinaghahanap ng batas. Sinabi ito ng Pangulo, kaugnay pa rin sa pahayag nito na may malapit na namang madakip na pinaghahanap ng batas. Tiniyak ni Pangulo na hindi magtatagumpay ang umano'y maimpluwensyang tao na magkakanlong sa mga pinaghahanap ng batas. Sa panayam ng Pangulo sa media, kinumpirma nito na may high-profile fugitive pa ang malapit ng maaresto ng pamahalaan. Ang kaya ko masabi sa inyo ngayon, may ina-expect kami, hindi ko na sasabihin kung sino. No? At sabi ko ng palagay ko, pag nagtagumpay ang isang kasalukuyang operasyon, mabibilib kayo doon sa kalibre ng mga nadakip at madadakip. Baka palagay ko, pwede ko ipangako sa inyo, magugulat kayo kung magtagumpay. Ngayon, pag tinanong nyo ako ng detalye, baka naman itong malapit na pong madampot, mapansin na siya yung tinutukoy, mawala na naman. So, hintayin ko na lang na matapos yung operation, makita nyo yung abilidad na ipinakita ng ating law enforcement entities. Sinabi sa harap na rin ang pagkaaresto kay Delphine Lee, isa sa mga itinuturing na high-profile fugitive kaugnay na umano'y bilyong-pisong housing scam. Kasama si Lee sa tinaguriang Big Five na pinaghahanap ng batas na kinabilangan ni na dating AFP official Jovito Palparan, dating Dinagat Representative Ruben Ecleo at magkapatid na dating Palawang Governor Joel Reyes at Mayor Mario Reyes. Paalala ko lang po sa inyo, no? Hindi lang yung inuulit-ulit natin tinatanong ang kakulang mga otoridad kung ano na ang resulta ng pagtutugi sa mga taong to. Paalala ko rin po sa inyo, tinaasa natin ang reward para makuha at madakip ng lahat. Nauna nang lumutang ang report na tumawag si Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali kay PNP Chief Alan Purisima upang alamin ang estado ng arrest warrant laban kay Lee dahil sa kasong syndicated staffa. Pero iginit ang Pangulo kung may ginawang pag-arbor, hindi na sana nakadetain ang negosyante. Sinabi ko na nga yung tamang sagot yan. Nasaan ba si Mr. Lee ngayon? Arestado. Sino nangaharang? Di ba kung mataas, nangharang, influensado, hindi nahuli. Nahuli nakakulong. Di ba? Yun na siguro sagot doon. Kailangan natin preba. Pinag-aaralan pa rin anyang report na umano'y may nagtangkang alisin si Lee sa listahan ng mga most wanted. Nakausap ko si Alan Purisima, Chief ng PNP, at tinanong ko, ano ba itong issue ng delisting? So, ayon sa kanya, sumulat yung abogado ni Mr. Lee at pinapatanggal yung pangalan doon sa wanted list, kaya i-delist. No? Ang sinagot lang ng PNP, nasa proseso po yan at dinadaanan nila yung proseso. No? Ngayon tinanong ko, ano ba ibig sabihin actually ng delisting? Na-arestado na, kailan pa ba nasa list ng most wanted, yung wanted na nadakip na. So, mayroong medyo makapal na explanation to sa about 1 inch thick na folder na kinapos tayo ng oras para mabasahin. Dahil alam naman po nyo, last week amongst the issues na tinatalakay natin, yun ang kaganapan sa PMA at iba pa mga bagay. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.